Wrong terminal. Let's try to withdraw using our GCash Visa. So we have to book a flight from Manila to Narita. It's actually our first time flying with AirAsia. Are you ready? Let's go. Yes! Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan. We just landed here in Tokyo, Narita. Ang baba namin is sa Terminal 3. And we have to pick up our pocket Wi-Fi by Japan Wireless. So for transferring naman guys from Terminal 3 to Terminal 2, may free shuttle bus naman in case na magbubook kayo ng Japan Wireless. Nung last time din na nasa Nagoya kami, Japan Wireless din. Sobrang easy lang guys yung pag-pick up. Pwede ring option na delivery in case na sarado na yung counter nila dito. So be mindful of your flight time na lang. Tapos pwede namang i-deliver sa hotel. And then also, may pick up din siya dito sa airport. Yeah. And papunta pa lang sa hotel niya, meron kang wifi. Pero pagka ayaw mo nang pick upin, tamad ka mag-pick up, tapos okay lang na wala ka ng wifi, hindi ka na maliligaw, pa-deliver mo na sa hotel mo. Or pagka sarado na yung counter, kasi hindi naman sila 24 hours na-book kasi. So, kapag sobrang late yung flight nyo talaga guys, kunin nyo yung option na i-deliver sa hotel nyo. South siya banda ng Terminal 2, first floor arrivals. So, papakita nyo lang yung passport nyo, guys. And then, you'll get the pocket Wi-Fi. Wrong terminal. Sorry. Hindi ko alam na marami palang JAL counter dito. So, meron Terminal 1, meron ding Terminal 2. So, make sure na kapag na-receive nyo yung confirmation, pag wala dun yung details kung saan nyo siya pipick upin, email nyo sila and ask nyo kung saang terminal. Kasi meron sa Terminal 1 and meron din sa Terminal 2 na JAL counter. Sakto lang naman pala yung lamig. Parang Baguio levels. Ay hindi, mas malamig sa Baguio. Dati kasi malamig talaga dahil maraming puno, maraming Ngayon parang medyo develop na siya eh. Let's fly and go! Let's fly and go! Here! Get our pocket Wi-Fi! Comes with the pouch and then yung instruction na doon na rin yung pocket Wi-Fi. Tapos may charger. May power bank pa siya guys. At saka meron cord. Ang alam ko may adapter nga rin eh. May adapter. May sariling saksakan siya guys. As in complete package na talaga. Pag return din, ayan, meron na rin siyang envelope sa loob. Kumbaga bed na lahat, pati yung ikaw na lang yung inaantay. May mga promo code din yung Japan Wireless Last time, parang nung Sakura season yata yun. Basta merong related to Sakura, 20% off. Tapos, yung ngayon naman, ang alam ko yung ongoing nila is ilalagay ko guys yung code sa description box below. May QR code pa siya guys. O, makikonnect na kayo. Connect na kayo sa Wi-Fi. Hindi mo na kailangan mag-type ng password. Sa lahat naman ng trip namin, hindi kami nawawala ng signal or ng Wi-Fi. Tsaka, yung battery niya, tumatagal talaga siya. Sa per day namin na, siguro bihira lang namin siya na na-charge talaga. And you can also connect up to 5 devices. Meron din silang option na SIM, in case na, for example, solo traveler kayo or nangihinayang kayo na pocket Wi-Fi kasi nga mag-isa lang kayo. Pwede naman kayo mag-SIM. Pero yun nga lang, may pros and cons din siya. Yung sa SIM kasi, di ba sure kung compatible sa phone nyo. Pero kung na-try nyo naman yun na before sa phone nyo, ayun, pwede nyong i-avail yung SIM dito sa may Japan Wireless also. Let's try to withdraw using our GCash Visa withdrawal. So ito guys, yung fees, penalty. Oh, 20,000 to 20 yen. Yan yung dapat mong bibili. Kita nyo ba? Medyo madilim eh. Yung screen. Pero ito, kapag pinili yung 7/8, mas malaki. So ito, dito tayo sa may yen. Hindi mo masyadong binarya ha. Ito guys, yung 20,220 na fees pagka visa. Yes.
Yan. So, magagamit niyo yung GCash pagka nagwi-withdraw and nasa abroad kayo. Baka naman. Pagka malaki yung withdraw nyo, more above 10,000, dapat Visa kasi mas maganda yung rate. Pag mababa lang, pwede na Mastercard kasi walang charge. Visa kasi, may charge siya ng 200 yen, pero mababawi mo kasi magandang rate. Lalo pagka GCash. Baka naman, GCash. Saan ba yun? Ito natin, GCash. So, nabawas sa akin guys is 7,400. Tapos kapag yung pinili mo na yung peso rate na nandun sa may ATM, 7,800. So, may 400 pesos difference. Nakapag-withdraw na tayo ng ating cash. Meron akong 20,000 yen for this trip. Hindi ka sure. Yay! Thank you. Please make sure that you... So, we are finally here at the train station. Nag-load lang kami ng Pasmo and iCoca card na. Onigiri, may bakas. Nag-load lang kami ng Pasmo and iCoca card namin. So, makikita nyo naman siya dito sa may tabi ng ticket counter. Sa tabi niya, may reload na ng card. So, cash only yung pambayad. Let's go to our hotel. Good morning, guys! So, it's officially our first day here in Tokyo. So, we arrived in Tokyo last night, mga around 11 p.m. na yata. The requirements traveling from Manila to Narita, it's still the same. Wala namang nagbago. If you haven't watched my previous vlog, complete and detailed requirements, ilalagay ko yung link sa description box below. So, make sure to watch it. And then next, I.O. questions. So, ang mga tanong lang naman sa akin is saan ka nagtatrabaho and also kung kailan ang balik ko. Usually naman ganun lang yung mga tinatanong nila about work and about your purpose of travel. By the way guys, ang original plan pala namin was mag-Fukuoka for 3 days and then mag-Narita. Kasi ang nabook talaga namin na flight is Manila to Fukuoka and then yung exit namin is Narita to Manila. But then last minute, nagbago yung isip namin. We decided na Tokyo na lang the whole trip. Kaya nagbook kami last minute ng flight. And nahirapan kami actually maghanap ng cheap flights. Kasi yun nga, di ba, yung pitfalls kapag ka last minute kayo nagde-decide ng mga changes or last minute kayo nagbo-book ng flight. Yung mabubook nyo na flight is hindi na ganun kamura. So we have to book a flight from Manila to Narita. We book our flight via Agoda. Hindi lang hotel pala ang pwedeng i-book sa Agoda. Meron din silang mga flights, attractions, and so on. Check nyo na lang guys kasi so far, nung nag-search kami a week before or few days before our travel date, Agoda kami nakahanap ng pinakamura because yun nga, may mga promo and discount sila. So, make sure to take advantage of those. Compare na lang dun sa mga ibang website or ibang apps na chine-check nyo. Airline na nabook namin is AirAsia. It's actually your first time flying with AirAsia. And actually, gusto ko lang sabihin sa inyo na sobrang na-amaze ako with AirAsia. This is not sponsored by the way. But ang napansin ko lang kasi sa kanila is, first, yung seats nila na re-recline. Pero late ko na na-figure out na re-recline pala siya. Tapos na, palanding na yung plane. Dun ko lang nalaman. Hindi rin kasi ako nagtanong. Anyway, nalaman ko lang nung tinapik na ako nung flight attendant para gisingin si D na ibalik niya yung seat niya sa dati. Tapos parang sabi ko, ay, nare-recline pala yung seat all this time. Ang sakit ng likod ko. 4 to 5 hours flight din from Manila to Narita. So yun yung una ko napansin sa kanila, which I really like the most. And at least next time, alam ko na, pagka mag-fly ako again with AirAsia, pwede ko nang i-recline yung seat. And then next na napansin ko sa kanila is, in case na magugutom kayo, ganun, or wala kayong mga baon na pagkain, meron silang mga food na pwede nyong i-order. Like, for example, pre-book yung mga meals. Tapos kapag doon ka na o-order, wala silang available. Ang available lang is biscuit, yung mga chips, mga light snacks, ganun. Sa AirAsia, napansin ko na pwede kang mag-order like yung mga cook na meals and mainit pa. Lalo na kapag kunyari mahaba yung flight nyo and hindi kayo nakapagdala ng pagkain. Another thing that I like about AirAsia also is yung during the flight, nagbibigay sila ng mga card for customs declaration and immigration. Diba? For example, hindi kayo nakapag-ready and nakapag-fill up ng form sa Visit Japan web. Just one of the requirements when flying to Japan. Magbibigay sila in advance ng mga cards or forms na pwede nyong fill upan. Pagdating nyo, pag-landing nyo, hindi na kayo mag-fill up ng form or hindi na kayo hihingi ng form. So, makakasave kayo ng time sa immigration. Yun ay kung hindi kayo nakapag-ready ng QR code. Siguro,
open na siya around 3 days before your flight. Okay, pwede nyo na siyang fill upan sa website. Ilalagay ko yung link sa description box below. Siguro isang bagay lang na hindi masyadong okay sa akin is yung sobrang sikip ng legroom niya. Like, yung nasa dulong passenger talaga, kailangan tatayo lahat ng mga katabi niya para makalabas siya. Other than that, lahat naman may mga pros and cons sa mga airlines. But overall, we super love Air Asia, and if given a chance, we're gonna fly again with them. You might also want to consider it if yun yung mga hinahanap yung points, yun yung mga kinukonsider nyo when booking a flight. So now, let me give you a quick room tour of our hotel.